Magandang hapon no, mga boss. Na-stress medyo ho dito ng hapon. Oo, aga tayo ngayon. Oo. Baka mamaya mulan eh. Magbigay tayo reaction dito kay dito kay Pulong, ang pinakamasipag na congressman, no, ng Pilipinas, ha? Sabi niya, for democracy daw, sabi ni Pulong, if you express your saying at gusto mong makipag-debate kay BBM, kumonsulta ka muna sa bright na abogado. Matalino talaga si Pulong. Pangyari si Pulong. Di lang pag kumasulda, naniinit ako na kumulog eh. Kapoy magkastorya mga bugo, good? Anything you say against the president is always inciting to sedition. Kaya mga talawan man ang demokrasya man eh, kumusulti ko bogo inyong presidente, inciting to sedition? Nabobobohan siya kay PBBM. No? Talino kasi ito eh. No, mga friend? Lahat ng talino nandito. Oo. Talino mag-absent sa tapos sa matalino to. Miyembro nga ng to eh, sa triad, sabi ni Senator Trillanes. O tuloy mo, Bobo, matalino. Kung sa'yo gusto, magdebate mo ni Ferdinand Marcos, o manay Yun, nahamon niya. Palagay dito, wala naman niyang natapos. Sabi niya. Wala man niyang natapos, sabi dito. Kaya, debate siya. Ipag-debate siya. No? Tuloy natin, sabi niya. Hindi maintindihan kasi nagbibisaya yata itong matalino na ito eh. Man. Oh. Di lang pag kumasulda, naniinit ako na kumulog eh. Kapoy magkastorya mga bugo, good? Di ba po ko bright, pero di po ko anak kabugo. Diba? Anything you say against the president is always inciting to sedition. Kaya mga talawan man ang demokrasya man eh, kumusulti ko bogo inyong presidente, inciting to sedition? Kung sa'yo gusto, magdebate mo ni Ferdinand Marcos, o manay nahuman. Di lang pag kumasulda, naniinit ako na kumulog eh. Kapoy Ay, pala. Kumonsulta ka muna sa bright na abogado. Matalino talaga ito si Pulong. Oo. Ay, magbibigay tayo reaction dito kay Pulong. Oo, alam mo, Pulong. Sa sobrang talino ng tatay mo, kaya ayun, nando doon sa, nakakulong dia sa dahig. Oo, di ba? Tatay na ito, sobrang talino di ba? Oo, sabi mo, di na kita sa sobrang talino ng tatay na itong si Pulong, siguro doon nagmana to. Mati Diyos, minura nun. Di ba? Sino pa? Yung Pope, minura. Di ba? Papatay siya ng maraming tao. Nutos niya. Talino nga eh. Hindi siya naniniwala sa human rights. Alam mo, Pulong, hindi lahat ng nakapagtapos matino. Katanga naman ito. Hamunin mo si PBBM ng debate. Tsura nito, bakit hindi mo yung pinatatawag ka sa ICI, His Excellency? Ano ba magagawa mo rito? Nasa power ka eh. Ginagago ka nitong mga hayop na to. Di ka raw nakatapos. Pakita mo kung anong mo, di ba? Kung paano magagawa mo dito sa mga walang yan to, minamata ka eh. Di ba? Minamata ka, hindi kita talagang minamata ka nito. Debate raw kayo, di ba? Talino to si Pulong. Pulong. Kaya ganyan na inabot niyo sa sobrang talino niyo eh. Ang problema, His Excellency, bakit ayaw mong atupagin to? Pinupersonal ka nito. Ito ang talagang sabi nga ni Senator Trillanes. Ito ang unahin mo. Dahil pag ito nakabalik, itong itsura nitong pagkakapatid na to, sa sobrang gigil nito, talagang tapos ka rito. Hindi lang ikaw, pati bansang Pilipinas, todas. Hindi ka makakabalik to. Ang magiging laman ng Malacanang, ito magiging Speaker of the House dito. Sabi ni pag nakabalik si Sayad at spokesperson ulit si Harry Roque. Ubos talaga. Sobrang talino nito mga Duterte. Kaya yan nga nangyari sa kanila, pero yun nga,
ano meron to? At ganito na lang, lalo na yung Senado. Matagal mo, nag-hearing yung Senado. Nag-contact ng ano para pag-usapan kung dapat pabalikin dito sa Pilipinas si Digong. At payag ang mga senador. Landslide. Ang di lang yata, ang kumontra lang yata ng diretso si Risa Ontiveros at saka si Kiko Pangilinan Pero lahat halos payag sila for humanitarian reason. Matanda na raw. Grabe na mga friend. No? Ito pa, isa. Pulong. Ang dapat mong kadibate, bibigyan kita ng kamats. Pero baka hindi lalaban si Sito Pasio. Takot si Sito Pasio. Magandang kalaban nito. Si Kawaldi, Carbonil. Yan yun ang ano mo. Dibati mo si PBBM. PBBM, ano ba? Hindi mo ginagawa sa'yo nito mga to. Yun na lang inaano ni Senator Trillanes, His Excellency. Hindi dapat ito makabalik. Oo. Ito pa. Ito, sabi niya, nananahimik lang kami, mga Duterte. Pero kung ginalaw kami, ang aso nga, kumakagat pag tinapakan. Iba, pag kumagat. Diba? Parang may banta. Basahin natin. Pag ginalaw ang mga Duterte, iba pag kumagat. Mas pipiliin umano ng pamilya Duterte na manatiling tahimik, subalit lalaban sila kapag ginipit sa politika. Puta. Tahimik pa pala kayo niyan, Pulong? Ano kaya utak meron to? Sobrang tatalino nyo talaga, sa totoo lang mga Duterte, oo. No? Tahimik pa kayo niyan, paano na lang kung magiging maingay kayo? Maraming mamamatay. Di ba? Tahimik pa pala kayong lagay na yan, no? Ilang beses niyo nang tinry na pabagsakin tong PBBM mula sa maisog hanggang sa pinagmumura nyo ng magkakapatid to si PBBM. Hanggang ngayon, tahimik pa tawag nyo dyan? Putang ina, paano na yung ano na yung maingay? Kung tahimik kayo, anong klaseng ingay ang kaya nyong gawin? Di ba? Pero sa totoo lang mga friend, dapat si Excellency, mag-ingat ka. Oo. Baka pati yung pagkain mo sa Malacanang, dapat may tagatikim ka muna. Oo. Baka sa dami ng pera nito. Oo. Baka yung ultimo dapat may sarili kang na talagang sayo. Baka mamaya malasong ka pa. Kung di ka madalas. Iba to. Sindikato nga to Ang dami nagsasabi, Davao Mafia. Tuloy natin itong sinasabi ni Pulong. Ayon kay Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte, ito ay matapos sa kanyang pahayag na ipinauubayan niya sa taong bayan ang pagpapasya sa kapalaran ng bansa sa gitna ng mga anomalya sa flood control project na lumitaw sa administrasyon nitong si Marcos. Puto. Tangin, paano po ng tatay mo? Inamin ng tatay mo, nagnakaw siya lahat. Yung flood project, yung flood control project, mga ghost project, ang dami na Pulong naman. Pero wala kang magagawa sa pamilya na to, talagang ganun na sila Magmula umpisa, nung nag-umpisa yung tatay nito, nangangampanya, puro droga. Patay, mga pagsasabi, di ba mga friend? Kaya ito mga klase, mga anak, no? His Excellency, nasa power ka Nasa power ka. Chief of all armed forces of the Philippines. Di ba? Kailangan gamitin mo yung power mo. Hindi pwedeng ganito na puro due process. Tihayan na yung lahat na pagnanakaw di ba? Yung Alcantara nagre-recant pa raw ng ng kanyang testimonya, ganito. Tanga na,
Si si Villanueva, may abogado rin. Oo, guest ni Christian Esguerra kahapon. Oo. Abogado, oo, ganyan-ganyan. Oo. Na pinipilit na ganito, ganito. Eh, siyempre, abogado niya yan. Ilangan naman. Ha? Na talaga tatanggol. Eh, si Digong nga eh. Oo, di ba? Oo. Kamahal-mahal ng abogado na nakuha niya doon sa... abogado talaga. Wala tayong gagawa dyan eh. Diyan sila kikita eh. Oo. Maski na kriminal, maski na demonyo, ipagtatanggol ng mga yan, basta malaki bayad. Di ba? Ewan ko. No? Aba, may mga comments itong sinabi ni Pulong. Oo. Ha? The comparison is spot on. Kahul lang ng kahul. O, di ba? Tahul ng tahul. O. Ito isa. Based on testimonies of the Diskaya couple, the flood control anomalous transactions started in 2016 during the presidency of Rodrigo Duterte. The problem erupted during the time of confidential fund ni Sara. Kailan ba sila nanahimik? Sila na nga yung maingay at laging naghahamon. Di ba? Pero tahimik pa sila lagay na yan, ha? Para kay Pulong pala, nananahimik pa sila, putang ina. His Excellency, putang ina. Naku, pahuhukay na ito yung tatay mo sa libingan ng mga bayani, itatapon sa West Philippine Sea. Sinabi na yan, hindi yan nagbibiro. No joke, sabi niyan. Ito isa. Kailan ba sila nahimik? Sila nga yung maingay at laging naghahamon, di ba? Ito, lumitaw sa administrasyon ni PBBM ang mga ghost project kasi siya nakatuklas. Pero ang totoo, matagal nang nangyayari yun. Ngayon lang nabulgar. Ito mga comments na itong mga sinasadsad dito si Pulong. Ito yung isa, where's the money, Pulong? His Excellency, sana makarating siya ito. Anak Aboy Paraiso. Ano ba naman yan? Hindi ba pwede yan? Advisean mo yan. Ito naman isa. Lumitaw sa administrasyon ni BBM kasi nga, siya ang nag-umpisa sa panahon ni Digong nyo at walang ginawa kahit alam niya na may korupsyon na nangyayari. Meron namang ginagawa, my friend. Comments ito dito. Nabasa ko. May ginawa naman, tatanggalin. Kung nakapagnakaw na ng bilyon, tatanggalin na, di tanggal. Papalitan niya na naman ibang magnanakaw. Ganun naman nangyari. Pero walang nanagot nung panahon ni Digong. Di ba? Yun. Ito naman isa. Puro naman banta, pero pag hinamon namang biglang tumatahimik. Di ba? Yun nga talaga sila eh. Ito isa. Nananahimik pa pala kayo sa palagay na yan. Tibo? Yung mga statement na swak sa ICC, goodbye interim release. Nasaan ang 51 billion na sinasabi ni Cabral sa Senate hearing ng flood control? Di ba? Nako. Ay, nako. Pulong. Wala ho talaga. Tsaka alam mo mga friend, ito ba itsura ng nakapag-aral si Pulong? Kasi sinasabi niya, sabi niya si PBBM hindi nakapagtapos. Pero si PBBM hindi nananapak ng bugaw. Hindi, di ba? Kaya lang talagang ewan ano nangyayari dito. Nagsampa ng kaso yung bugaw. Asa na yung kaso, puta. Tsaka yung mga ganyan, puta. Public servant kayo eh. Grave misconduct yan, puta na. Talagang pwedeng matanggal yan. Pero sino tatanggal dyan? Pati yata mga kongreso, hindi galaw yan. Ito, puro ganun puro yun ang mga comments, Ito, anong mananahimik ang ingay-ingay nyo nga, ginugulo nyo ang PBBM administration? Sana wait nyo na lang ang next election para walang kulo. Hayaan nyo siyang sa katungkulin niya, di ba? Tsaka yun nga, mukhang magsasampa nga na impeachment pa. May magkasampa na impeachment kay PBBM, no?
Ito, puro nga kayo takbo eh. Ha? Ito, may sira din ito. Mana-mana na lang. O, di ba? O. Ito. Yung anomalya sa FCP ay noong pang panahon ng tatay mo. Ngayon lang na-expose sa panahon ni PBBM. At kahit kaalyado ni PBBM, mananagot basta't may matibay na ebidensya at yung dapat walang sisinuhin. Mambabata sa senador o kung sino man. O, di ba? Ito isa, siya ang mismong maingay at may resibong magpapatunay na dawit rin sa flood control anomaly. O, di ba? Talagang ganito mga pre, kaya nakakatakot to si PBBM. O. Ha? Pag ito si PBBM, ka na, tapos ang kaso. O, di ba? Merong message pala to si Sayad sa mahal na pong Jesus Nazareno. O. Eh, yung tatay niya. O. Yung tatay niya, yun. O. May nakalagay, hindi nyo mabasa eh. Poong nasa rehas. Angel mode. Sabi. Pakinggan ito. Ewan ko anong klase ito mga ito. Naniniwala pala sila sa ewan. Kala ko ba ikaw magiging presidente ng impyerno? Ang iba't nasa rehas. Hindi nahiya itong mga ito. Pakinggan natin. Ng itim na Nazareno ay hindi lamang isang selebrasyon ng nakagisnan na tradisyon. Isa itong panawagan upang pagnilayan ang ating mga pagkukulang, humingi ng tawad at magpasalamat sa lahat ng biyayang natanggap. Ina ninyong lahat! Ng itim na Nazareno ay hindi lamang isang selebrasyon ng nakagisnan na tradisyon. Isa itong panawagan upang pagnilayan ang ating mga pagkukulang, humingi ng tawad at magpasalamat sa lahat ng biyayang natanggap. Ina ninyong lahat! Ng itim na Nazareno ay hindi lamang isang selebrasyon ng... Grabe na mga boss. Tangina. Hindi ho ito tao. Hindi ho ito tao. Para sa akin ha. Hindi ho ito tao. Maski na ano nang talagang ilalaban nila. Kasi nga siguro nga, wala silang choice kung hindi talaga. Kaya lang, His Excellency, wala ka ba naman choice? Nasa power ka para itong mga uring creature na to, mantakin mo, His Excellency, pag ito nakabalik, Jesus Mariosep, sa iyo, baka pwedeng laalis ka na sa Pilipinas. Pero paano yung maiiwan mo? Sa galit nito, sa ginawa ng administrasyon mo, sa kanyang ama, na wala ka namang kinalaman, sa kanyang ginawang, kaya siya nandoon sa dahig, wala ka namang kinalaman. Dahil, ano ba kinalaman mo sa EGK? Sa Crimes Against Humanity, wala naman. Pero nakapag-aral to lalo ito, abogada pala to. Di ba? Ito dapat kadibate ni Pulong. Silang dalawang magkapatid. Oo, Pulong. Ito, kayong dalawang magkapatid. Tatlo na kayong magdidebate. Sobrang tatalino niyo Pero yung tatay nito, talino rin. Nagsalita yung tatay nito Sa Malacanang Ako yan sila Tugade, mga kaklase ko yan, mga bright yan, sabi niya. Pero ako puro 75, pero ako boss nila, ako presidente. Pinagmalaki pa na yung puro raw siya 75, pero diba? Pero under niya sila Tugade, susunod sila sa gusto ko kasi ako presidente. Diba? Yun ang mga daldal ni Digong, no, mga friend. Ay nako, pag naririnig ko yung mga survey at saka yun nga, sino ang itatapat sa oposisyon na pwedeng bumangga kay Sara Duterte, puta. Parang sinasabi nila na talagang makakatakbo to ng presidente. At
sa tingin nga nila, naghahanap sila ng kung sinong magaling na ibabangga dito. Ano bang ginawa nito para tree planting, magnegosyo taday, at kung ano-anong Mary Grace Piatos? Bagay, malapit na Pebrero. Oo. Diyan natin malalaman itong mga congressman kung sino ang talagang kailangan halos maabot yung naging boto nung nakaraang eleksyon, nung nakaraang impeachment, nung nakaraang 2025 na impeachment niya. Dapat makarating ulit dyan. Ganon din karami sana. Oo. Pero yun nga, mas mabigat daw ngayon kasi obligadong haharap nga ito si Sayad sa investigasyon, magkakaroon ng investigasyon sa Kongreso at kailangan siyang humarap. Pero yun nga, ayon sa bolang pundido, hindi ho ito, napapahiya ho kayo at hindi ho yan bobo. Matalino nga siya di ba? Ba't ako gigisayin niyo ako, tapos i-impeachin niyo rin ako? Di na. Impeachin na ako. At saka ito nga pala mga friend, no? Asan na? Kala ko sinampahan na ng kaso to, yung mga julalay na ito sa Office of the Vice President. Sila Nolasco, sila Kerne La Chica, yung sumalo ng pera galing sa, yung parang pasang bill siya nangyari. Pagka-withdraw sa land bank ng mga babae, ng mga tauhan niya, ma'am, na-withdraw na namin yung daang milyon na to. Sabi niya, sana namin, hintayin nyo sila Chika sa Nolasco, bigay nyo sa kanila. Di ba? Sana nangyari. Yun, ang liwanag nun. Tapos, yan ang pinag-uusapan ninyo. Kung sino itatapat dito sa darating na 2028 presidential election, kang puta. Parang sinasabi na nitong mga na to, na wala na mangyayari sa mga kasong nakasampa rito dahil pinag-uusapan na nila mabuti sana kung ang kaso ni Sayad din madali lang ilusot. Puta, pakahirap ilusot. Kaya lang lumulusot di ba? Dapat na nga atin. Tsaka ngayon lang ako nagkaroon ng parang hindi magkasundo ang Kongreso sa Senado. Di ba? Ako ngayon ko lang nakakita yan. Ganitong klase. Noon, yun nga, pag na-impeach na ng Kongreso, punta na sa Senado, forthwith, umpisa na yung doon, yung trial doon. Ngayon, hindi. No? Sinalo pa ng Korte Suprema. Ang constitutional kayo dyan, mga bopol kayo. Gintay kayo. Ang bilis. Pero nung nag-motion for reconsideration itong Kongreso, doon sa naging decision, ng unanimous decision ng Korte Suprema, hindi pa sumasagot Para bang sa bigat ng motion for reconsideration na ipinail ng Kongreso sa Korte Suprema, yung mga isinight nila doon na mga rason, no? Parang hindi masagot-sagot ng Korte Suprema yung Kongreso. Kaya inabot na ng Pebrero. Di ba? Kung gaano kabilis nilang sinabing unconstitutional kayo dyan, mali. Maghintay na kayo. Mali ang ginawa nyong hakbang. Ganon. Siyempre, sabi ng Kongreso, paano naman mali? Anong mali? Paano? Ine-explica ng Kongreso kung paano, bakit. Wala silang masagot sa Korte Suprema, di ba? Kaya nga, inabot na ng ilang panahon na lang, Pebrero na. Di ba? Ay, nako mga friend. Basta halos ito pinag-uusapan sa social media. Mainstream media. Kung sino ang ilalaban dito sa pagiging presidente. Kasi wala pa nga Wala pang gumagalaw na tatakbo presidente. Maliban dito na nagsasabi, anong gawin nyo? Ako magiging presidente ng impyerno. Sa impyerno pa, edi na lang yung maging presidente siya sa lupa. Talaga. Antibay Ay, nako.
His Excellency, personal ini-personal ka na ng todo nito. Pinapapatay ka na, may kinausap ng assassin, yung 51 billion, Mary Grace Piatos, at kung ano-ano pa. Ngayon, ikaw pa i-impeach. Pati ikaw papaila ng impeachment complaint, butik. Ano ba yan? Samantalang yung tatay nito, winalang yan na talaga ng todo ang Pilipinas magmula sa Parmali scandal. Sabi nga ni Ronald Llamas, si Sinovac, 600 ang halaga. Pagdating dito, 3,000. Puta, talagang grabe, no? Yung mga face mask, malapit na ma-expire. Ang mamahal pa ng benta. Puta, yung yung tao ni Bongo, no? Napailan ng kaso. 6,000 lang yata. 60,000 o whatsoever. Laya na. Si Lau. Yung Lau. Di ba? Wala rin. Wala eh. At paulit-ulit pa rin hanggang ngayon. Wala pa akong conviction. Hindi pa nakukumbik si Kibulog. Ang nakumbik lang yata, ito siyan eh. Itong Mayor Go Waping. Siya lang ang nakumbik. Pero aapila pa ho yan. Wala pong aapila pa ho yan sa Korte Suprema. Gaano aabuti na naman yan bago magana. Convicted siya pero aapila sa di ba? Siya pa lang si Go Waping. Siya pa. Si Tebes yata wala pa rin desisyon yung kaso niya na yung massacre na ginawa. Di ba? Pa. Si Diskaya hindi pa rin, di ba? Sila Alcantara, wala pa namang conviction eh. Puro papailan pa lang ng kaso, di ba? Yung Villanueva, nakita ko kanina yung gates ni Richard Esguerra, yung abogado ni Attorney Esguerra din. Galing Pero maasa tayo. Doon sa sinasabi ni Boying na talagang sinasala nila ang kaso para pag isinampan nila sa korte 99% na magkakaroon ng conviction. Yun ay asahan natin mga friend. Ay Pilipinas, His Excellency, nasa iyo bola. Nung panahon ni Digong, pag binangga mo si Digong kagaya ng ginawa ni Laila de Lima, kulong, no bail. 6 na taon si Laila de Lima sa kulungan, mahigit yata. Montik pa mapatay. Si Senador Trillanes, pinadadakip din pilit. Pwede niya gawin, bakit sa'yo hindi pwede gawin? Yun lang tanong. Tsaka yun nga, nung panahon ni Digong, walang ganitong maraming investigasyon. Wala, di ba? May nag-iimbestiga, si Dick Gordon, puta na, pinagmumura ni Duterte. Kala mo tangin na katibay yan, puta na yan. Pati yung Espinosa, yung Mayor Espinosa, puta. Alay mo nakakulong. Dinala ng search warrant. Tanginang yan. Puta na. Ano ba? Ano kalase? Diba? Doon ako natatawa eh. Nakakulong. Search warrant. Puta na. Samantalang yung kulungan na yan, sa Muntinlupa nga, merong halos everyday yata, oplang galugad eh. Palalabasin lahat yung preso at gagalugarin yung kanilang kulungan kung may mga nakalagay na mga patalim, whatsoever, mga cellphone, whatsoever. Mismong sa loob ng kulungan, merong nag-i-inspeksyon ng kanilang mga pinagkukulungan. Pero si Espinosa, pinasok sa ulo. Hindi na pinasok pa ba? Hindi na yata. Doon na binaril na rin. Nanlaban daw. Puta, ano na yan?
Nagsampa yata ng kaso. Nanalo yata anak niya, di ba? Na mayor. Oo, nanalo. Pinapare-open yata yung kaso ng tatay niya. Kaya nangyari doon? Ano na nangyari doon? Meron ba? Ha? Wala. Magulab na tayo. Nakakalungkot nangyayari sa Pilipinas. Oo. Lalo na pag naririnig mo itong, nag-iisip sila kung sino ipanlalaban dito. Puta. Baliw to, Saka, tangina, nung panahon ng mga, nung panahon ng mga senador, nung unang panahon nila, yung si Cayetano, tatay nito sila, si Campañero, Cayetano, ang gaganda ho pa, tsaka ang mga politiko nung araw, maingat magsalita, ayaw nilang mapupulaan sila ng tao. Pinis, pag ano sila, yung nagsasalita sa mga podium, sa mga Plaza Miranda, mga ganyan, magsasalita sila, maghahingi ng boto, ang gaganda ng salita. Wala kang maririnig na kandidato nung panahon na yun, before dumating ang martial law, wala kang maririnig sa mga politiko, mga senador, congressman, wala kang maririnig na salitang mga ganyan, kagaya ng mga bukang bibig nito, mga Duterte na ito, na putang nyo, patayin. Walang ganun. Walang ganun. Wala talaga. Ako sa totoo, ngayon ako nakakita ng ganitong klaseng politiko. Kaya nga sabi niyo, di ba? Nung nakita ko yung pagmumukha nito, nung nangangampanya, yung mga presidential debate, ito si Digong, kako puta na, si Raulo to. Oo, may tama ito. Tama ako, di ba? Pero nanalo. Mas matao nito, di ba? Inaamin naman ni Digong, kung ako ganito, mas masahol itong anak ko, sabi ni Digong, di ba? Di ba? Kaya ako, mga friend, God save the Philippines talaga to. Oo. Kaya siguro si BP Lenny Robredo, hindi pa walang gumagalaw walang gumagalaw na nagpapakita na tatakbo silang presidente. Oo. Takot sila hindi sila takot dito kay Sayad, hindi. Takot sila sa proseso ng eleksyon, kung paano na naman ang mangyayari. Oo. Di ba? Nung nakaraang eleksyon, kako na patay agad. Alam ko agad talo Maski na nakita ko yung mga rally ni BP Lenny, ang lalaking mga rally, talagang mga tawag dito, mga voluntary na mag-rally, wala talagang bayad sila pag gumagastos, mga kakamping, di ba? Pero biglang lumabas yung mukha ni Digong. Gusto ko bago ako bumaba, makakita ako ng malinis na eleksyon. Subukan ninyo mandaya, padalang ko kayo ng pulis. Putang ina, tapos na. Sinaywar na agad ni Digong Oo, na magkakaroon ng dayaan di ba? Garapal yun. Para sa akin, garapal. Totoong garapal. Kung ganito na naman mangyayari itong ating eleksyon, ganun din ang nangyari nakaraan, mananalo si Sayad. Di ba? Pero talagang takot na takot si Digong. Alam ni Digong, ito nangyayari to. Alam siguro ni Digong to. Kasi nga, noong panahon ng filing of candidacy, nung presidential election, aburido na si Digong. Ayaw niya talaga bitawan ng posisyon. Oo. Ganun na nangyari. Pero si PBBM, gusto talaga nila si Sayad ang iupo si BBM. Hindi, sabi niya. Presidente tatakbuhin ko. Laban akong laban. Masisira ka, Mada. Kaya yun na, nagkaroon na siguro yun mga usapan. Merong mga term sharing, mga ganun, mga ganyan. Na si Gloria Macapagal magiging Speaker of the House. Si Sara Duterte magiging Department of National Defense Secretary. Mga ganun, siguro lahat. Di ba? Ganyan na nangyari. Bandang huli, ginawa siya, in-appoint siya sa DepEd ni PBBM. The rest is nagka-leche-leche na. Magkulam na tayo. S. Makise, shout out. Magandang gabi po, Sir Rox. Have a blessed Sunday po.
correct naman po ang sinasabi ni Secretary Lamas. Ang nakakapagtaka talaga, ang mga sinasampang kaso ng NBI, bakit di gumagalaw? O, diba? Saan ba sinasampa? Department of Justice, diba? Wizkid, shout out. Mga sindak ang mga tao sa mga demonyo. Yun. Takot sila sa demonyo, sabi ni Wizkid. Shout out. Friend Shervin Sapeda. Christian Sen, July 7 Alcantara. Annalisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend, ha? Busy raw si Tia Deli. Nag-message sa akin. Baka hindi siya makapag-comment. Sabi ni friend Elizabeth Iscari, good evening po, Sir Rox. Katakataka talaga kung bakit malambot itong BBM administration sa mga Duterte. Yan. At allies nito. May tako talaga ang BBM nito. Kasi nga, untouchable sila. Kitang-kita naman ang mga ebidensya. Pero bakit di sila maaresto o masampahan ng kaso ang mga ito? Kaya totoo talaga ang hinala ko. Sobrang takot sila dito. Dahil ba si Death Squad na hanggang ngayon andyan pa din? Wow ha, anong klaseng administrasyon to? Di malaman eh. David Alio Mendoza, shout out ha. Tingin ko po, ka-Warriors ay talagang takot si BBM Kid sa mga Duterte. Kumbaga sa basketball po ay puro dribble at pass the ball lang ang ginagawa. Walang shoot the ball, kaya walang puntos. Yun. Excellency. Elizabeth Iscari ulit to. Tingin ko may ginawang secret na anomalya itong si BBM. Kasi baka nga maibulgar ito o may kasunduan na talaga ang BBM at Duterte na ito ay kaya siguro nababansagan itong si BBM na weak leader. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Debrado Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Wala talagang malambot itong gobyerno ni Bleng Blong. Pagdating sa mga dutay, sa Senado lang, maliwanag pa sa sikat ng araw. O, diba? Marilo Pabian, shout out. Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Kasi po, hindi talaga legit unit team. Hindi legit unit team yan kasi yung mga tauhan ni Digong halos nag-crossover lahat sa BBM administration. Kaya naging tuloy-tuloy ang nakawan ng mga mandarambong. Yun. Halos majority na nagpatuloy pa di kaya dapat mga Pilipino ang inuna nila ang mga packet nila tapos after 3 years pag nanakaw nang mapagtanto niya pero inabot na ng almost 2 trillion ang nanakaw nila na ang masakit na tayo magbabayad malaking utang ng ating bansa. God bless as always. Pastor John Lagon, my friend, shout out. Jan Dimango, shout out ha. Kalat ni Bayaw. Shout out. Mary Lebron, shout out. Jockey Hano, sabi niya. Kaya Karox, dapat talaga lahat ng mga bata ng mga Duterte mabura sa mundo, ibabaw. Mga PI ng mga demonyo, sabi niya. Jockey Hano, nakakagigil na pagninig sa galit yung PI Duterte na yan, no, di ba? Lisa Cruz, shout out. Ang nakukumbik, yung mga alalay lang, pero yung mga mastermind nasa Senado pa rin, no, di ba? Mismo. Lisa Cruz ulit, oh. Yung mga justices na yan, dapat parusahan ng Diyos. Alam ng Panginoon yan, Lisa. Hindi na ano yan. Pero palagi ko nga, Lisa, hindi na naniniwala sa Diyos ng mga hayop na to. Pera ang Diyos nila. Salito mabait, shout out. Gandang gabi, Sir Rox. Always watching. Dapat unahin ng mga tinik sa lalamunan ni BBM. Buti at nauna si Digong na nasa dahig na.
kung nandito yon, nako, baka bumigay na si BBM. Di ba? Hindi rin. Ferdinand Villarmino, shout out. Lame duck itong si DDM. Hazy Baltasar, shout out. Sa totoo lang, marami ang takot sa mga Duterte. Yan ang dahilan. Dapat iligpit na yung mga Duterte. Dapat sana. Ramon Valencia, bossing, hindi na nakapagtataka yung sinabi ni Ombudsman, Chiquito. Di ba ginawa niya sa anak niya? Ito. Ay, Ramon. Tutok din si Ramon sa social media, no? 3J Shop, shout out. Hello, Sir Rox. Wala rin ako sampalataya dyan sa ICI na yan. Kasi parang ayaw din nilang tugisin ang dapat tugisin. Saka dapat on camera ang kanilang investigasyon para napapanood ng taong bayan. Dahil para sa taong bayan ang ginagawa ng ICI. Bakit ayaw i-live, di ba? Makakarating yan. Yusek Claire. Bakit nga ba ganon? 3J Show ulit. Si Rox, napakatapang talaga ni Atty. Claire. Kaya naman si Sara hindi rin uubra sa kanya. Talagang hindi siya uubra. Ang problema, yung mga assassin ni Sayad. Kaya nga dapat si Atty. Claire Castro mag-ingat. Oo. Di rin pala napasin ni Atty. Claire ang mga kalokohan ni Sara. Pero ako, si Rox, oks lang sa akin ang mga banat ni Atty. Claire sa kanyang YouTube bilang vlogger. Oh! Iba rin naman siya bilang Yusek. Go, go, go lang, Atty. Claire. Oh, ako napupuyat ako dyan, sa totoo lang. 3J Shop ulit, Si Rox, sabi na kalat ni mahina si BBM. Kalat ni, Kasi nga, di mapakulong si Sara. Sabi ko naman kasi, di basta-basta kaaway si Sara. Di ko ma-explain ng maigi kung bakit, pero ibang klase itong mga Duterte. Bakit si Pulong di pa ma-freeze ang account? Agree naman talaga ako dyan. Bakit nga ba? Pero yung saldi ko na-freeze, di naman kasi ka-level ni Sara si Saldi. Di pa rin matuturing na malaking buhaya si Saldi kahit bilyon-bilyon ang mga ninanakaw. Meron bang mas malaki kay Saldi ko? Meron bang mas malaki kay Saldi ko? At isa sa mga higanting buhaya ang mga Dudes. Kumbaga, di sila tinatablan ng panghuli. Yung bang nanghuhuli ang totoong buhaya buhaya sa lawa. May gamit silang panghuli, yun hindi umubra sa mga Dudes. Kailangan ang mas sophisticated na panghuli at ang backup mo tigasin tulad ng backup ni mga Dudes na China. I hope you get what I mean, Sir Rox at kalat ni. Totoo naman. Ako nga sa totoo lang, 3J Shop ka. Maski dumating na yung warrant of arrest niya si Bato, hindi nila may hipo yan. Oh. Bobby M, 1952, shout out. It means BBM is a weak leader. He's not the BBM I know in the 70s. Oh. Pre, Naimi Bingson, Dolor Gracia. Manis Calona nak, shout out. Mission accomplished mga boss, no? Baka makapag-vlog ako mamaya kasi meron akong hinandang vlog para dito kay Grace Ching sa ito. Oo, kawawa naman. Kailangan masagip po siya sa impyerno, no? Hanggang ngayon, di pa maayos Pero mamaya pa, another hour o mga gabi na. Okay, salamat to sa mga dumadagdag na subscriber ng mga friend, no? Oo. Dasal, mga boss. Wala tayong magagawa dyan kung hindi dasal. Na di talaga His Excellency, hawak mo bola. Tama na yung due process. Diyos ko. Bakit ba si Digong nakatapos ng lahat ng kahayupan na halos ginawa ni Digong? Tignan mo ngayon yung mga proyekto niya, mga tulay nagbabagsakan, mga puta. Oh, di ba?
Tapos yung mga anak niya, 51 billion, ng mga nilustay na pera. May resibo na yan, His Excellency. Oo. Uunahin na lang. Nagtataka na nga si Yusek Clear, bakit ba? Parang malambot ang batas ng administrasyon mo dito. Bakit nga ba? Magandang hapon po mga boss. God bless.